Umaga po upang sagutin at siyempre bigyan ng liwanag o liwanagin ang mga katanungang bumabagabag sa ating mga kababayan tungkol pa rin sa bakuna laban sa COVID-19. Makakasama natin si Undersecretary Dr. Leopoldo J. Vega ng Department of Health. Magandang umaga po, Yusek Vega. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, Aljo at sa Dayan. Magandang umaga po. Kasama natin si Dayan Quirel, si Patrick De Jesus, si Prof. Ed Rosales, and Gab Bayan. Prof. Yusek, opo, bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong umaga, kami po ay nagtanong-tanong sa ating mga kababayan na Yusek kung gusto ba nilang magpabakuna o hindi at bakit. Kung ano man ang kanilang magiging sagot, yan po ay ating tatalakayin. Narito po ang una. Panoorin natin muna ito. Of course, willing po. Kasi po ay para naman sa ikagagaling natin to. Actually po talaga, ako po ay may sakit. Meron po kung diabetic, no. Pero siguro po para na rin sa para sa katawan natin, para gumaling tayo, dapat po siguro wag tayo matakot para tanggapin natin ang bakuna na binibigay po sa atin ng gobyerno. Yusek Vega, it seems yung ating nakapanayam ay isang frontline worker. Sabi niya po ay gusto po niyang magpabakuna, which is a good thing. Ano po ang reaksyon niyo po sa sinabi po ng ating kababayan, Yusek? Tama ho yan, Dayan. Kailangan kasi itong bakuna nito, itong isang paraan na parang ma-stop ang transmission ng pandemic ng COVID-19. At saka alam naman natin ang bakuna ay ginagamit na natin huto sa lahat ng mga infectious diseases. So ito na yung pamaraan na talagang ma-stop ang transmission ng mga infectious diseases. At saka ito ay isang public health concern na dapat lahat tayo magpabakuna. Yusek Vega, mayroon pa pong isang sagot ang isa pa po nating kababayan tungkol po sa kaparehong tanong kung gusto na po nila o hindi na magpabakuna. Narito po. Willing naman po kami magpabakuna basta po nasa presyong kaya po ng bulsa o kaya libre naman po, sagot naman po sana ng gobyerno. Yun lang po yun sa amin at sana po lahat po na may hirap mabigyan po ng bakuna para po sa COVID-19 po natin. Isa po nating kababayan na isa pong security guard ay willing naman daw pong magpabakuna basta raw po libre ito, lalo na po sa mga mahirap. Ano pong masasabi niyo po dito, Yusek? Tama yun, Dayan. Kailangan libre naman talaga ang bakuna, ano? Kasi ito yung ginagawa ng gobyerno natin, national government, na mag-procure ng mga bakuna through the emergency use authorization. At saka libre ito sa lahat ng kailangan mapakunahan. Opo. Narito naman ang tugon na Yusek ng isa pa nating kababayan. Okay, okay. Okay lang sa akin magpapakuna. Aprobado naman ang ano yan DOH. Siyempre, pag-aprobado ng DOH, safe yan sa tao. Tiwala tayo sa DOH. Oo, magtiwala lang sa pamahalaan sa Department of Health. Magpapabakuna po siya. Ano po ang inyong masasabi? Yusek? Tama ho yan. Lahat ng mga vaccines na dumadating ho dito ay tinitingnan ng National Immunization Technical Advisory Committee at saka sa FDA bago magkaroon ng emergency use authorization. Tinitingnan talaga nila ang data nito, lalo na yung paggawa nila ng phase 3 clinical trials sa abroad. At kung makita nila ang data na safe ito at saka effective para dun sa COVID-19, pag nabigyan ng EUA, talagang safe and effective yan para sa lahat. Yusek Vega, so far, dun sa ating mga natanong dito sa ating episode ngayong araw ng Martes tungkol dito sa kung gusto nilang magpabakuna, parang lahat sila gusto naman pong magpabakuna. Pero ang tanong ko po, Yusek Vega, yung iba po nating mga kababayan na hindi pa handa o ayaw pang magpabakuna, sa inyo pong palagay, ano po ba yung kadalasang factor o dahilan kung bakit ang ilan po nating mga kababayan ay ayaw magpabakuna? Ang unang-una ho talaga, tatalakayin natin yung fear ng vaccine. Kasi alam mo naman natin, nagkaroon ng medyo may background tayo sa Dingvaxia at merong mga nangyayari nung pagbakuna noon, kaya natatakot yung ibang tao. Pero dapat naman ito hindi katakutan kasi hindi naman natin masabi na yung mga
ang yung nangyari sa Dymphexia ay galing talaga sa vaccine. Hindi naman na-prove talaga yan. So itong fear and anxiety, ito yung nangunguna po sa lahat na mga anti-vaxxers, no, na ayaw magpabakuna. Kaya ang ano po natin dito dapat huwag sila matakot at saka pag sinabi naman ng FDA safe and effective to, nakakailangan naman talaga para sa magkaroon tayo ng herd immunity, kailangan tayo magpapakuna talaga. May update pa tayo sa mga peking COVID-19 vaccine na Yusek na nandito na sa bansa? So far wala pa akong Wala pa. update sa mga counterfeit, no, fake mga vaccines, pero masasabi natin na mayroong 3 bakuna na legal na binigyan ng EUA. Ito yung sa Pfizer, ito yung sa AstraZeneca, at saka pangatlo lately yung Sinovac. Opo. Yun nga lumalabas sa mga balita, no? Ito pong Pfizer at ilan pa itong Moderna, AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, uunahin dyan ang mga medical frontliners. Yung mga hindi naman kalakas, no? Hindi naman ganun kataas yung efficacy rate, no? Around 50% itong Sinovac na meron na tayong EUA, doon yan sa mga healthy na mga Pilipino. Ano po ang paliwanag ninyo dyan, Yusek? Tama ho yan. Kasi ang Sinovac naman kasi, yung ginawa nila yung phase 3 clinical trials, lalo na sa Brazil, ginawa nila to sa mga healthcare workers. Opo. At saka alam naman natin pag healthcare workers ka, high risk ka na, no? At saka baka mamaya meron ka ng COVID at that time na nabigyan ka ng bakuna. Opo. Kaya 50% lang nga ang effectivity nito. Pero sa ibang population naman na ginawa nila, maganda naman ang result nila between siguro maabot sa mga 70 to 90%. So ito yung difference kasi yung Pfizer at saka yung AstraZeneca, yung kanilang protocol naman, hindi naman nila ginamitan yung healthcare workers. So itong recommendation ngayon ng NITAG, nagsasabi na since 50% lang or more ang na makagiging effective itong bakuna ng Sinovac, di muna ibibigay sa healthcare workers. How about, yun ang recommendation. paano po itong mga nakatatanda natin mga kababayan? Ano pong uring bakuna kung pwede lang silang pumili, Kung pwede lang silang pumili, Yusek. Pero pag hindi, kung ano man pwede sa kanila. Pero kung pwede lang silang pumili, ano pong klaseng bakuna ang para sa kanila? Mga senior citizen. Ang magiging sa kanila, kung hindi sila pwede sa Sinovac, kasi ang Sinovac, ang recommendation ng NITAG is 18 to 59 years old. So, ang more likely, baka nasa AstraZeneca at saka sa Pfizer, lalo na yung mga seniors. Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong oras at panahon, Secretary Leopoldo J. Vega ng Department of Health sa pagsama sa amin ngayong umaga dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Mag-ingat po kayo at maraming salamat. Thank you, Aljo. Thank you sa inyo lahat. Good morning to all. Morning. Thank you, Yusek.